as I mentioned, marami ko konti. Sydney, Canberra, maski sa Pampanga will share the word without changing the level of passion to share the word. Sana po sa mga preachers, one of the greatest motivations ng preachers is yung the congregation is makikita mo sila attentive. They are really eager to listen. And also, kahit pa paano, nakakatulong talaga yung the size of the congregation. Talagang iba ang motivation mo pagka talagang maraming nakikinig. But, kasi nilalagay ko sa isip ko, whether ko konti or marami o ilan, last Sunday nga, tatatlo lang kami. Talagang talaga. But, laging ang delivery ng message is the same passion. Whether may nakikinig o wala, may naka-online o wala. Kasi nga, yun ang natin, ang obligasyon na binigay sa atin ng Panginoon to share the word with passion. So it is worth to preach the word kahit isa lang ang nakikinig. So at the moment, our church is undergoing a lot of adjustment. So I'm not gonna call this test. So mayroong mga challenges why the size, minsan Sunday, konti, minsan walang worship team, minsan just the preaching and nothing else. But may mga, God is letting us to taste all sorts of mga bagyo. But we know that we are given the mandate to steward what we have. Kung ano binigay sa atin ng Panginoon. Kung sino ang nandito, gagamitin natin at we'll continue what we are doing hanggang makakaya natin. So we'll always have worship, we'll always have prayers, we'll always have sharing of the word. Yun ang tatlong ingredients ng Sunday worship. And if those three ingredients are present, that's all we need. And also the presence of God. Okay. So this morning, we're going to do that again. Okay. So we're dwelling on the Word of God through the book of Romans. So we'll do that. We're now on chapter 8. Okay. So we are again, the gist of Romans ay laging ang katayuan natin sa harap ng Panginoon. So we're always reminded, sino ka? Sino tayo? So we need to understand that the book of Romans is beautifully presenting our positions in Christ. Okay? Ngayon, sa scripture natin ngayon, ay napakaganda. Ang sabi, therefore, brothers and sisters. So, tandaan natin, the book of Romans is written by Paul, addressed to the church. Mga believers na, kaya nga ang tawag sa kanila, brothers and sisters. Therefore. So, ang sabi, therefore, kasi yung previous verse, sinasabi, dapat na maintindihan nyo, you're now living in the Spirit. That means the Holy Spirit is now controlling our lives. Dapat ganon. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation. So ngayon, suddenly, nag-iba ang tema. Although mga Kristiyano na kayo, mga born again kayo, meron kayong obligasyon. Ito, pinaalala sa atin, we have an obligation. Kasama nga yung sarili ni Paul. Meron tayong obligasyon. Ano bang obligasyon? Obligation is something that will cause you to be committed to something, whether to an organization, a bank, or a church, or to someone else. Pag sinabing may obligasyon ka, kamukha ng the wife has an obligation to respect the husband. The husband has an obligation to love the wife. The father has an obligation to bring up the children into the right living. The children have an obligation to respect the parents. Tayo naman, meron tayong obligation. We have an obligation to the church. We have an obligation to our employer. Di ba? As an employee, we have an obligation to do the things that we have to do according to the role na binigay natin. So, in this world, may mga bagay na nasa ilalim ng obligation o kailangan may obligation. Kailangan you're committed to that. You're required to do
you're required to obey, to follow, to go along. So sa atin daw pong mga Kristiyano, meron tayong obligasyon. Ang ibig sabihin ng obligasyon, naka-attach ka doon, tapos sinusunod mo yon, you're committed to that, and as if you have no choice to do. That is an obligation. Pero sabi, sa atin, meron tayong obligasyon, pero hindi. It is not to the flesh. Ang lumalim. Ang obligasyon din natin ay hindi sa laman. Now, when the Bible speaks of the flesh, it relates to our carnal nature, to our sinful nature. So born again na tayo, meron pa tayong flesh. Ang flesh natin ay nagugutom, naghahanap ng mga bagay, kahit nga mali, hinahanap, napapagod, nagkakaroon ng emosyon, nagkakaroon ng ibang plano at hikain. So that is the flesh. Yung flesh na yan is anything that is we are doing, connecting, partnering apart from apart from God. Doon sa mga desires ng Panginoon, sa mga utos niya. So kung ang flesh natin ay nagdi-desire to covet something belonging to someone, we know it's the desire of the flesh, desire of the eyes, or desires of the ear. Kaya nga makasalanan ang buo nating katawan, lalo na pag hindi pa nakokontrol, hindi natin kinokontrol yan. Remember, ang na-born again ay binigyan tayo ng bagong spirit. We've been given the new spirit. But our sinful nature ay nandoon pa. Hindi pa inaalis ng Panginoon. For the time being, pero aalisin niya ng Panginoon. So dapat, nandiyan pa siya, pero kailangan kontrolin natin. Para bang ang isang bansa, like a country invaded by a foreign power, so that country, pag natalo siya, sumurrender na sila, under na sila ng rule nung bagong power. Pero makikita nyo, kahit nakasurrender na sila, meron ng bagong power, meron ng bagong authority, meron pa nga mga rebels, may mga rebellion, may mga mga nagtatagong nakikipaglaban pa. Parang gano'n na nangyari sa atin. Conquered na tayo ay nakikristo, we have been given a new spirit, a new mind, pero sa loob natin may mga nagre-rebelde pa. Ayaw pang sumuko. Kamukha ng mga natalo na yung bansa, pero may mga rebelde pang ayaw sumuko. So we have that part in us telling us not to surrender fully to God. Kasi hindi pa hindi pa fully conquered, although we have been given a new creation. So hindi po mawawala yon. So kailangan natin ma-recognize natin yun. Kaya pinapaliwanag sa atin ng Bible, merong pang natitira sa inyo na nagtutulak sa inyong gumawa ng kasalanan. Pag hindi natin na-control yon, naging obligado pa kayong sundin yon, then delikado yon. Kaya ang obligation natin is not to the flesh, hindi sundin ang pinapagawa ng flesh natin, ng sinful nature natin. Ang pagsunod sa kanila ay para kang pinamumuhay na ayon sa kanilang gustong ipamuhay mo. It is not to the flesh to live according to it. Okay? So ang obligasyon makikita natin is kung nagpa-obliga ka sa isang bagay, sa anumang bagay, ikaw ay namumuhay ayon sa dikta niya. So to live according to it. Nung kami ay nung kami ay merong mortgage, ang namin ang pakiramdam namin parang obligado kami sa bangko kung anong sabihin ng bangko. Kung sabihin ng bangko, ito na ang interest mo, o ito na ang bagong repayment mo, o kailangan ipa-insure mo yung bahay mo, o kailangan ganito ang gawin mo. O pagka tumawag ang bangko, kailangan sagutin mo sila, kailangan pagka may bago silang pinapagawa, bagong condition, you have to obey din. Kasi nga, may obligation kami doon sa bangko noon. Okay? So, as if hawak kanila. Parang ganito ang nangyayari sa atin. Pagka ang kasalanan ay tinuturing natin silang may obligasyon tayo sa kasalanan, pero wala na, dapat tapos na .
then our response should be no longer. So ngayon, wala na yung kung wala ka ng mortgage, kahit tumawag ang bangko, kahit gusto kanyang kausapin o bigyan ka ng mga kondisyon, wala na silang magagawa. Bakit po? Wala na kaming obligasyon sa inyo. Di ba? Kailangan natapos na. So ang obligasyon natin habang nakadoktong sa taong nagdidikta sa atin, yun ang magiging susundin natin. So ang kasalanan natin, ang obligasyon natin ay hindi nasa laman natin. Although ang laman natin ay sinasabing, ang sinful nature natin, o gawin mo ito. Bakit hindi ka na nagsisinungaling ngayon? Magsinungaling ka na. Bakit hindi ka na nagko-covet ngayon? O bakit hindi mo na ginagawa yon? Kahit paalalahanan tayo ng bagay na yun, dapat sabihin natin, wala na ako obligation sa iyo. Dahil ako'y namumuhay na kay Kristo. Ang sinusunod ko na ngayon ay ang banal na Espiritu. Kaya yun po ang sinasabi, may obligasyon pa tayo. Ngayon, hindi na daw sa kasalanan. Ngayon, alamin natin, kung hindi na kasalanan, saan ang obligasyon natin? So we need to know that. Kasi hindi naman pwedeng mamuhay na lang tayo ayon sa gusto natin. Kasi nga, nagpalit na tayo ng sinusunod. Before, it's the world. Before, our sinful nature ang sinusunod natin. Ang kasalanan, ang attraction ng mundo. Pero ngayon, it's no longer. We are obeying something. We are now have an obligation to something or to someone. Alamin natin. Sa verse, ang sinasabi sa Romans 13:8, dapat wala ka ng obligasyon kahit kanino. Owe nothing to anyone. Ang obligasyon ay, according to the Bible, ay parang pagkakautang. Another term of obligation. Kamukha nga ng description ko sa bangko. Kung may mortgage ka, may utang ka, may obligasyon ka sa bangko. Dahil meron kang utang sa kanya. Pero ngayon, ang sabi, dapat wala na kayong pinagkakautangan. Lilinawin natin to. Except for your obligation. Makita nyo, utang, obligation, ay magkasinonym. Wala na dapat kayong utang. Pero sabi, ang obligasyon niya na lamang natitira ay ang pagmamahalan sa bawat isa. So makikita natin, yun ay hinahanap. We have an obligation to love one another. And it is something we have to give. We have to be committed. We have to do. So, nakita natin na pinatindi, hinighlight ng Romans ang pag-ibig sa bawat isa. Nalaman natin na si Jesus ay gusto niya na ang mga tao ay nag-iibigan, nagkakaisa. So the church, love in the church is something that is mandatory. Hindi talaga dapat mawala. Yan ay obligasyon ng bawat Kristiyano. Owe nothing to anyone. Now, this is not addressing all loan. Hindi naman sinasabi ng Bible na dapat wala ka ng utang kahit kanino o kahit anong klase. No, hindi naman sinasabi yon. Ang sinasabi yung huwag mong pababayaan ang sarili mo ay nakatali sa isang tao o sa isang organisasyon o anuman, kahit kanino man. Dapat ang sarili mo ay obligadong magmahal. Obligadong ipakita ang pagmamahal. Obligadong iparamdam ang pagmamahal sa bawat isa. So the Bible is not saying ang credit card o loan, personal loan, even mortgage, car loan, hindi naman po sinasabi yon. Kasi yun natatapos natin eh. Pwede naman natin tapusin yon o pwede natin huwag gawin. Pero kasi ang pag-ibig, hindi mo pwedeng tapusin kung kailan mo gusto. Hindi mo pwedeng i-practice kung kailan mo gusto. It's an obligation being reminded sa ating mga Kristiyano. So our obligation is hindi sa kasalanan. Ang obligation natin ay magmahal sa bawat isa. Bakit importante ang pagmamahal? Bakit hindi na lang ang pagtulong? Bakit hindi ang pagdarasal? Kasi sinabi dito, if you love your neighbor, you will fulfill the requirements of God's law. Yun, pinasimple na ang obligasyon ng mga Kristiyano. Pag minahal mo daw ang iyong kapwa, ikaw ay para mo nang sinunod ang lahat ng hinahanap ng batas. All the requirements of God's law. Bakit? Di ba natatandaan nyo si Jesus Christ ay sinamarize na ang
the whole commandments, lahat ng pinag-uutos ng Panginoon, sinamarize na lang yan sa dalawang bagay. Di ba sinabi niya, love God with all your hearts, with all your minds. Ang tapos, ang sabi, and love your neighbor. Love your fellow man. Dalawa na lang. Sabi niya, if you fulfill these two laws, you have fulfilled the entire law. Lahat na. Kasi nga naman kung isipin mo, kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang lahat ng inuutos niya. Lahat ng pinapagawa niya. Kung mahal mo ang kapwa mo, hindi ka gagawa ng anumang perwisyo para mapahamak ang kapwa mo, para makuhanan siya ng mga bagay, para manakawan mo siya o para masiraan siya. So kung analyze nga natin, totoo nga, loving God, loving your neighbor will cover all the requirements ng law. So again, beautiful reminder sa Romans 13. Pagpunta natin ng Romans 13, mapapaalalahanan tayo nitong commandments nito, but we're now in Romans 8, and this is now a beautiful reminder and explanation of we have an obligation, but it is not to the flesh. Hindi gumawa ng kasalanan ng ating obligasyon, kundi to love one another. Okay? Now, ang sabi ng verse 13, so 2 verses ang pag-aaralan natin ngayong umaga. For if you live according to the flesh, you will die. So, having an obligation is to live according to it. So, if your obligation is still existing, obligation natin sa kasalanan ay nandoon pa, ibig sabihin, yung kasalanan ay pwede pa tayong diktahan. At sumusunod naman tayo, ang ibig sabihin daw noon ay para kang namumuhay. Pinamumuhay mo ang inuutos sa iyo ng kasalanan. Okay? Kumalinaw na malinaw po ang Kristiyano ay nagkakasala pa. Hindi pa tayo naging perfect. We're not perfect, but every now and then, we commit sin. But those sins that we are committing every now and then should be hindi na purposely, hindi na planned, hindi na pinamumuhay natin. Yes, nadadapa tayo, di ba? Umiinit ang ulo natin, nagtatago tayo ng hapde, nagtatago tayo ng puot. Minsan may lumalabas na salita sa atin na hindi tama. Hindi nakakalwalhati sa Panginoon. Minsan yung hindi natin pinlano yun, di ba? Lumabas na lang. Yung puso natin, umusbong na lang ang galit. Yung puso natin, nag-covet ng something. So those things na hindi pa natin kontroladong hindi na mangyayari. Kasi nga, mahina pa tayo kung according to sa laman natin, pero kaya kailangan nating mapaalalahanan tayo lagi. It is not to the flesh to live according to it. Ngayon, ang sabi natin, ang sabi naman ng verse 13, if you live according to the flesh, you will die. Ito na naman, pinaalalahanan naman tayo, you will die. Ang ibig sabihin po ng you will die ay ina-address ang dalawang bagay. Unang-una nga, dahil sa kasalanan, tayo po ay mamamatay na. We will die. Lahat tayo, dapat nga wala tayong kamatayan, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo hihina. Because dahil sa kasalanan ay nangyayari yon. So, when Romans 13 is speaking about you will die, ang ibig sabihin nun, darating ang pagkakataon na ikaw ay mamawalay na sa Panginoon ng walang hanggan. So, death, dapat lagi natin mapaalalahanan na ang death means two things. Spiritual death, yung pagkakalayo sa Panginoon, that's death. Anumang wala sa presensya ng Panginoon, walang communication sa Panginoon, walang relationship sa Panginoon is dead. We were dead. We were spiritually dead. We have been made alive spiritually because of Christ. So, ang sabi, if you live according to the flesh, hindi ibig sabihin yung mga Kristiyano ay mahihiwalay sa Panginoon. They will die spiritually. Remember, Romans is being read or binigay sa mga Kristiyano. Ang ibig sabihin you will die, kung ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan, yun ay nagpapahiwatig na hindi ka pa talaga ligtas. Ikaw ay spiritually dead pa rin. You will die.
So no Christian will lose salvation kung totoong na-save na siya. Kasi papangalagaan tayo ng Panginoon. Iingatan niya tayo. Okay? So, this Romans ay may kalaliman ng sinasabi. Ibig sabihin, those who are living according to the flesh, those who are namumuhay pa sa kasalanan, they will die one day and they will become spiritually dead. And that's why they're going to spend eternity in hell. Yun ang pupuntahan natin. Kaya ngayon nasa hell, they're spiritually dead. And they are dead even though they are existing because they are now apart from the presence, the grace of God. Okay? But, ito ngayon ang sabi, ang pinapaalala ngayon sa atin. But if the Spirit you put to death, by the Spirit you put to death the misdeeds of the flesh, you will live. So ngayon, makikita nyo, sa pamamagitan, hindi natin kayang talikuran ng kasalanan on our own. So we need the Spirit. Kaya nga ang sabi, kung sa pamamagitan ng Espiritu, if by Spirit, the Holy Spirit, you put to death the misdeeds of the flesh, you will live. So, kailangan palang meron tayong patayin. May obligasyon tayo. We need to put things dead. Ano ba ang dead? Wala na tayong relasyon. Wala na tayong komunikasyon. Wala na siyang influence sa atin. Ang patay natin na kamag-anak, mahal sa buhay, wala na tayong connection sa Kanya. Although sa ala-ala na lamang. Wala na tayong obligasyon, hindi na siya makakapag-respond, hindi na siya may influence sa atin, wala na siyang magagawa sa buhay natin. Kaya nga po, putol. So, ang sinasabi, dapat putol na. Pinutol mo na ang mga misdeeds of the flesh. Ibig sabihin ng misdeeds of the flesh, mga kasalanan. So, the Bibles are iniiba-iba ang mga terms. Sometimes flesh, or carnality, or the body, tinutungkol nun yung ating makasalanang katawan. Minsan, ang tawag sa kasalanan ay misdeeds, lawlessness, wickedness. Kaya ang sinasabi ngayon ito, according to sa translation na ito, misdeeds o kasalanan yon. Simplihin na natin. Misdeeds of the flesh, in simple term, kasalanan. Sabi, sa pamamagitan ng Holy Spirit, patayin mo na ang mga kasalanan. Simple. Sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, can we do this? Can I do this? Pwede ko bang patayin ang mga kasalanan sa buhay ko on my own? No. Ang sabi, by the Spirit. So, this is reminding us, kung wala ang tulong ng Diyos, hindi natin talaga matatalikuran ng kasalanan. Kaya nga, ang mga wala kay Kristo, ang mga unbelievers, ang walang relasyon sa Diyos, ang hirap nilang talikuran ng kasalanan. Sa kanila, ang kasalanan ay automatic, kailangan gawin, kailangan umusbong sa buhay nila. So, kailangan natin ng tulong ng Espiritu. Now, the question maaring nasa isip nyo, paano ko tinutulungan ng Holy Spirit ngayon sa na patayin ko ang mga kasalanan o ihinto ko na? Paano? Sa pamamagitan ng salita niya. Kasi hindi naman natin nadidinig ang boses ng Holy Spirit. The Holy Spirit speaks to us through the Scripture. Kaya now you will appreciate the importance, the value ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Whether that's your personal devotion or attending Bible studies, joining Bible study, discipleship, anumang pag-aaral ng salita ng Panginoon. So the help of the Holy Spirit para matulungan kang mamatay ang mga kasalanan sa buhay mo ay malalaman natin sa Biblia. There's no other way that the Holy Spirit can speak to us. It's not through the media, not through our friends, not even to the church. The Holy Spirit will translate to us how to do this, to do things, how to refrain from sin, how to put the death, para patayin ang mga kasalanan sa pamamagitan ng Bible. So makikita mo, ito ngayon ang nakakamangha. Pag pinatay mo daw
ang mga kasalanan sa buhay mo, mabubuhay ka. Kakamangha, no? May papatayin ka para ikaw ay mabuhay. Ayan po ang linaw. Kung sa pamamagitan ng Holy Spirit, pinatay mo ang iyong mga kasalanan sa iyong sarili, ikaw ay mabubuhay. And this is spending eternity in the presence of God. Yun po ang buhay. So, if you would spend eternity in hell, you would not call that being alive. Kasi nga, existing ka nga, wala ka sa presensya ng Panginoon, pero habang buhay kang pinaparusahan, habang buhay kang pinapahirapan, torture, non-stop from it, forever and ever. So sa atin po, para tayo ay mabuhay, para ipakita natin na tayo ay buhay kay Kristo, patayin ang mga kasalanan sa pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi na po ba maano yan? Hindi na siguro natin mapapalinaw yan. You would live means we will spend eternity with God forever and ever. And when you put yourself, when you put to death the sins in your life, it means that you are spiritually alive. Ibig sabihin, nagpapatunay na tayo talaga, yung mga Kristiyano tayo ay ligtas. So, yan po. 2 verses, pero ang lalim ng sinasabi. Ang lalim ng sinasabi. Meron tayong obligasyon at meron tayong dapat patayin para tayong mabuhay. Patayin ang mga kasalanan. Ngayon, pag sinabi namang you put to death the misdeeds of the flesh, hindi naman ibig sabihin, wala ka ng kasalanan, perfect ka na. No, unti-unti mo yan aalisin. Unti-unti mo siyang papatayin. Ito ang kaibahan ng kasalanan. Ang kasalanan, minsan pagka pinatay mo na, nabubuhay pa uli. Di ba? Minsan, tinalaga mo na, hindi na ako magsisinungaling. Ayoko na magsinungaling. Galit ako sa kasinungalingan. Ayoko nang gawin niya. Pero minsan, bigla na lang uusbong nakapagsinungaling ka na hindi mo nasabi ang katotohanan. Kaya nga, although you have put to death the flesh, the misdeeds, the sins in your life, minsan darating pa rin siya na re-resurrect. So, putting to death is not one event lang. It's not just once. Hindi ka mukha ng tao, pag pinatay mo, patay na siya. Hindi siya mabubuhay. Pero the sin has to be done over and over again. Kasi nga may tendency siya na bumalik. May tendency siya na umusbong uli. So, our Christianity is an obligation to put to death, kill sins over and over again kahit paulit-ulit. Pero pag ginawa natin naman yun, nasasanay ang ating isipan, nasasanay ang ating sarili. Okay? But, remember po, may obligasyon tayo, hindi para gumawa ng kasalanan. Ang obligasyon natin ay magmahal sa kapwa. Ang obligasyon ngayon natin ay huwag mamuhay ayon sa dikta ng kasalanan, kung hindi sa pamamagitan, sa tulong ng Holy Spirit, matatalikuran natin ang kasalanan. We can put to death. Ang pinatay na natin ay wala tayong relationship. Ngayon, alamin natin, ano naman yung mga dapat nating patayin? Kasi hindi naman tayo iiwan ng Bible na general na, patayin mo na ang mga kasalanan sa buhay mo. Pero the Bible is also very good in telling us, giving us list of things that we need to not to put to death. Tingnan natin sa Galatians. Okay? So, living according to the flesh is you follow the desires of the flesh. So, that's another term. Kung namumuhay ka sa kasalanan, sinusunod mo ang mga hilig ng laman. When you follow the desires of your flesh, your sinful nature, the results are very clear. Pag hindi natin pinatay ang mga pagnanasa ng laman, ng kasalanan sa buhay natin, maraming prutas na binibigay. Ito ang sabi. The results, ang sabi, the results are very clear. Inilista ngayon, binigay ang mga ehemplo. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery. So idolatry po, yung hindi lamang sumasamba sa mga rebulto,
Ang idolatry, it includes po yung anumang bagay na pinapahalagahan natin kaysa sa Diyos. Yung mga bagay na inuuna natin kaysa sa Diyos. Halimbawa, ang social media ay gagawin natin, uunahin natin yan bago magbasa ng Biblia, bago magdasal, o bago mga bagay na kailangan natin gawin sa Diyos. That's idolatry. Ang dino-Diyos natin ay social media. Isa lamang po yung example. So idolatry po, hindi nangangahulugan yung mga nasa old religion pa, sumasama sa mga rebulto. Ang idolatry, anumang inuna mo kesa sa Diyos, that's idolatry. Sorcery, alam na natin yon. Kasama dyan po yung mga nagpapahula, kung ano pang mga kababalaghan na kala natin ay nakakatulong sa ating malaman natin ang kinabukasan natin. Hostility, galit, awayan, jealousy, anger, selfish ambition. Makita nyo mo, kasalanan pala yung selfish ambition. Yung mag-desire ka. Maaaring tanongin nyo, so masama po ba na mag-desire na gusto ko po magtapos ng kolehiyo at maging doktor o maging engineer? Hindi po yun. Hindi sinasabing masama yun. Yung selfish ambition is for you to do things, to accomplish things so that you can become more sinful or become more proud or become more wealthy na isasantabi mo na ang Diyos. Yung ang selfish ambition is para sa sarili mo lamang. Okay? So, halimbawa, ang desire ko, I want to maging doktor. So, para ang pamilya ko ay masustensahan ko ng husto at makapagpagaling ako ng mga may sakit. Makatulong ako sa mga nangangailangan ng kagalingan. So, ang selfish ambition is gusto mo yung isang bagay na para sa sarili mo lamang, para ikaw ay masiyahan, para ikaw lamang ang umasenso. Dissension, yung pagkakaaway-away, paggugrupo-grupo, alam na natin ang envy, drunkenness, ayan, marami na sa atin na naaalala ating mga nakaraan nun. Wild parties, other sins like this. Let me tell you again, parang sinasabi ni Paul, pinaalala ko na sa inyo lahat ito eh. Pero sasabihin ko pa uli, sabi niya, let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. So, ito po, binigyan niya ng example. Pero yan po ay mga grupo ng kasalanan. Kasi yung envy, halimbawa yung envy, marami namang klaseng nasa sa ilalim niyan. Yung covetousness, yung pag-iinggit, yung pagkainis mo sa kapwa mo dahil siya ay umasenso, or sinisiraan mo siya kasi meron siyang mga bagay na wala ka. So, ang envy, dissension, jealousy, quarreling, pinapaloob niya ang iba't iba pang klase ng kasalanan. Kaya hindi naman po lahat ng ito, kung hindi mo na ginagawa yan, ikaw ay perfect na. Hindi. Mga example yan ng mga group of sins. Kaya ang sabi dito, kung namumuhay kang kagaya ng mga ito, hindi ka makakarating sa karayaan ng Diyos. Hindi ka makakapunta sa langit. Sino ang hindi makakapunta sa langit? Yung mga hindi ligtas, hindi ka Kristiyano, hindi ka mananampalataya. So, ang gumagawa nito ay hindi mga Kristiyano, hindi mananampalataya, hindi mga born again. They will not inherit the kingdom of God. So, makita natin, to spend eternity in the kingdom of God is spending eternity in the presence of God. So nakita natin, ang mga bagay na ito ay wala sa kaharian ng Diyos. Dahil ang gumagawa daw noon ay hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. They will not inherit the kingdom of God. Ano ang dapat natin gawin sa mga kasalanan na ito? So mga grupo ng kasalanan na ito. Sabi, put to death. Sabi sa Colossians 3:5-9. So put to death the sinful earthly things lurking within you. Ito maganda po, interesting word yung lurking. Yung lurking po ay naghihintay ng opportunity. Halimbawa, yung magnanakaw is lurking in the dark. Ibig sabihin, naghihintay siya sa dilim, nagtatago sa dilim
naghihintay siya ng opportunity na magnakaw or gumawa ng kasalanan. So, ito daw, bagay na ito ay parang lurking. Naghihintay na opportunity na gawin mo. Kaya kailangan watchful tayo dun sa mga bagay na ito. Okay? Itong mga bagay na sinabi doon sa binasa natin kanina ay mga earthly things lurking within you. So makikita natin, hindi naman po ako hindi naman ako, hindi ako hindi ako nagpa-practice ng sorcery, hindi ako nagtatago ng galit, wala akong envy, wala akong drunkenness, wala akong wild parties. Well, totoo nga yun, siguro wala ka ngayon. Pero ang sabi dito, pero naghihintay yan. Nasa sarili mo yan, hindi mo pinapractice ngayon, pero naghihintay yan ng opportunity. Kung bibigyan ng opportunities, kaya ang sabi, yung mga bagay na yon, lurking within you, waiting. Waiting, kaya kailangan watchful tayo. Okay? Have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is idolater. Ayun, binigyan tayo ng bagong explanation ng idolatry or idolater. Yung daw mga idolater, greedy person. Sakim. Ang kasakiman ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi nga, ang idolater, iniuna niya ang mga bagay para sa sarili niya, sa ikalulugod niya. Whether that's social media, trabaho, pera, wealth, properties. Kaya nagiging idolatry yun. Anumang bagay mas importante sa Diyos ay idolatry. Okay? Worshipping the things of this world. So, a greedy person, an idolater, is worshiping the things of this world. Hindi sinasamba, dinadasalan, kundi binibigyan ng mas kahalagahan. Worshipping is making someone worthy. Mahalaga, importante. So, kung ang mga bagay sa mundong ito ay binibigyan natin ng kahalagahan mas malaki kaysa sa Diyos, hindi sinasabing walang halaga ang mga properties, trabaho natin, ang wealth natin. No. Kung mas mahalaga sila kaysa sa Diyos. Yan po. So, meron tayong trabaho, meron tayong mga ari-arian, meron tayong mga pera, meron tayong mga sasakyan. Pero yun ay ginagamit lang natin para paglingkuran ng ating pamilya, paglingkuran ng church, makapasok sa trabaho, magawa ang mga bagay na yun. Pero kung ang tingin natin, yun ay mas malaki kaysa sa Diyos, then it becomes idolatry. We're worshiping them. Things of this world. Okay? Basahin natin verse 6. Because of the sins, the anger of God is coming. Yan. Simple po, nakakatakot. Kung hindi natin papatayin ang mga kasalanan na yon, anong hinihintay natin? Ang galit ng Panginoon na darating. Makikita niyo po yon, ang sabi ng Bible, the anger of God is coming. Kasi po, ang Diyos, ang disiplina ng Panginoon sa paghusga ng Panginoon na hindi niya kagad ini-extend, hindi niya kagad binibigay, hindi niya kagad ina-administer. Kaya nga magtataka kayo, bakit ang dami pong mga kriminal, mga drug dealers, mga drug lords, mga mafia na namumuhay sa kayamanan. Powerful sila. Kasi nga po, pangako, hindi naman lahat kagad ay ibibigay ng Diyos ang galit. Pero darating. Darating po yan. These sins, because the anger of God is coming, darating pa rin po yan. So, hindi natin pwedeng sabihin na bakit yun hindi pa pinaparusahan ng Panginoon. Ang tagal-tagal niya nang namumuhay sa kasalanan na iyon. But it is coming. It is according to God's time frame. Okay? So, huwag tayo mawawala malulungkot sa mga kasamaang umiiral sa atin. Kaya makikita nyo, nabasa tayo ng mga news, bakit sila nagnanakaw ng mga milyon-milyon, umabot na nga ng bilyon? Bakit ngayon nakakatakas sila, nasa ibang bansa, hindi sila nakukulong? Remember po, merong darating ang pagkakataon, the anger of God will come.
Darating yan pagka sinabi niya. So meron po paghuhusga ang Panginoon. Kung hindi man sila maparusahan, mademanda ngayon o makulong, meron pang paghuhusgang darating ang Panginoon sa kanila. Magtago man. Okay? Ito pa ang paalala sa atin, verse 7, you used to do these things when your life was still part of this world. So ginagawa natin yan. Pinaalala ni Paul sa atin, yun ang dating buhay natin. Kaparte daw tayo ng mundong ito. Kaya nga sabi sa atin, do not love the world or anything of the world. Kasi hindi na. Okay? Verse 8, but now is the time to get rid of anger, rage, malicious behavior, slander, dirty language. Don't lie to each other, for you have stripped of your old sinful nature and all the wicked deeds. Okay. So ito po ang magandang paalala. Pinatay na daw natin o dapat patayin. Or inalis mo na, you have stripped of your old self, the sinful nature and all its wicked deeds. Dapat na alis na yan. Inalis mo na, hinubad mo na. Inalis mo na sa sarili mo yung mga kasalanan. Wicked deeds, or another term for simply sin, kasalanan. So, putting to death ay iputol ang relationship. Wala nang relasyon. Hindi ka na nila mai-impluensya. Although nandyan, larking in the dark, pero hindi na siya kahit ikaw ay i-entice, itulak, hilahin, tuksuhin, hindi na dapat po nangyayari yon. Ngayon, ang tanong, paano naman po putting to death aside from no longer having any connection, any influence, any desire, or any interest? Ang Bible, binigyan pa tayo ng isang magandang halimbawa, paano natin matitigil ang kasalanan, paano putting to death the sinful nature, paano hindi ipinamumuhay kagaya ng mundong ito, para maalis ang ating mga worldly and fleshly desire. Nagbigay ang Bible ng isang magandang halimbawa na dapat natin gawin. Pero tignan natin, literal ba pinapagawa ito ng Bible? Ito ba dapat natin gawin para mahinto ang kasalanan natin? Tingnan natin sinasabi sa Matthew. Ito ang isang matinding pangaral ni Kristo para mahinto ang kasalanan. Sabi, so if your eye causes you to sin, gouge it out. Dukitin mo daw ang mata mo. Ako. And throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Tigil muna tayo dyan. So kung ang kasalanan mo, halimbawa, ang kasalanan mo yung mga lust, yung mga covetousness, kasi marami kang nakikita, pag dinukit mo ba ang mata mo, mahihinto ka na sa kasalanan? Yan ang challenge ngayon eh. So ito ba ay talagang literal na pinapagawa ni Kristo? Si Kristo kasi ang nagsabi nito, nakasulat sa Matthew. Now, marami pong sinasabi ang Biblia na tinatawag nating talinhaga, hindi literal na pinapagawa sa atin. Kasi nga, kahit literal na gawin mo to, dukitin mo ang mata mo o dalawang mata mo, ikaw ba ay magiging perfecto? Ikaw ba ay hindi na magkakasala? Kakasala ka pa rin. So, anong sinasabi nito? Lalo na yung sinasabi ng verse 30. And if your hand causes you to sin, cut it off. Throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Halimbawa, ang isang magnanakaw, nangungupit, nanguhold up, nandurukot. Pag pinutol mo ba ang dalawang kamay niya, ay hihinto na ang kasalanan. Maaaring hindi na siya mandukot, mahirapan na siya magnakaw. Pero meron pa rin siya ibang kasalanan pwedeng gawin. O kahit putulin mo ang paa mo, kahit putulin mo ang tainga, ang dila. Itong mga sinasabing ito ay hindi naman po literal kasi hindi talaga siya makakapagpahinto ng kasalanan sa isang tao. Ang sinasabi ni Jesus ay malalim ng talinhaga. Ang ibig sabihin niyan, ang pagtalikod mo sa kasalanan ay dapat matinding-matindi.
na halos dukitin mo na ang iyong mata sa tindi. Ganun dapat daw ang pagtalikod natin sa kasalanan, yung matindi. Yung galit na galit ka sa kasalanan, halos putulin mo na ang kamay mo para matigil yung mga bagay na yun. Ang ibig sabihin, matindi to the point na patayin mo, putulin mo, dukitin mo ang mga bagay na yun. So itong sinasabi ng Biblia para to put to death the sins sa buhay natin. Malalim po na challenges ang nadidinig natin ngayong umaga. Malalim na yan. Mahirap sundin. Pero kaya nating sundin kasi, ito po ang sinasabi, by the Spirit. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang sinuutos ng Biblia. Kailangan natin ang church. Kailangan natin ang bawat isa. Yan po ang challenge na ibinigay sa atin ng Romans ngayong umagang ito. Two verses na napakalalim po na sinasabi. Kung isa-summarize po natin, meron tayong obligasyon. Ang obligasyon natin ay hindi para gumawa ng kasalanan. Obligasyon natin ay para mahalin ang kapwa bawat isa sa atin. At ang obligasyon natin ay patayin ang mga kasalanan na naghihintay ng opportunity sa atin, lurking within us, para tayo matukso at gawin yung mga bagay na yon. At nalagpasan na datin daw yung mga buhay na yon. You used to live in those things. Dapat used to live. Past tense na. Ibig sabihin, hindi na natin binabalikan. At isipin natin, patayin para tayo ay mabuhay. Yun ang matandaan natin ngayong umagang to, ang theme na yon, put to death the simple things in our lives so that we can live. So tayo po ay we will spend eternity in the presence of God. And that is living. Yun ang matatawag nating buhay. Ang buhay na nasa impyerno, ang buhay na tao na nasa impyerno, hindi natin matatawag na buhay yon. Kasi ang sinisigaw nila ay mamatay na sana ako dahil sa hirap, tindi ng punishment ng impyerno. Pero sa atin, we will live. We will live if we put things, sinful deeds, to death. Okay. Sana po maging challenge sa atin ngayon, nandito, dun sa mga nanonood. Let's pray. Lord, we thank you for the book of Romans na napakalinaw po ng mga inuutos, sinasabi, pinapaliwanag sa amin na meron kaming obligasyon. Hindi sa kasalanan. Ang obligasyon namin ay putol na sa kasalanan. Ang obligasyon namin ay magmahal sa Diyos at mahalin ang kapwa namin. At gusto mo, Lord, na patayin, putulin, mawala na ng koneksyon ng anumang bagay para kami magkaugnay pa sa kasalanan. Tulungan mo po kami, Lord. Sinabi mo nga, Lord, sa nabasa namin mga scripture ngayon, by the Spirit, sa pamamagitan ng Holy Spirit, ay magagawa namin ang mga bagay na ito. Kung hindi kami tutulungan ng Holy Spirit, hindi kami magtatagumpay. Hindi namin magagawa ang mga bagay na ito. Kaya salamat, Panginoon, sa tulong mo na unang-una pinili mo kami, hinango mo kami sa putik, sa kasalanan, upang kami ay bigyan mo ng biyaya. Iligtas. You save us, Lord, because of your desire na kami magkaroon ng relationship sa iyo. You've chosen people to be recipient of your grace. And let us, Lord, be reminded over and over again, our salvation is from you. We have been saved because of the grace of God. And thank you, Lord. So we're forever and ever eternally grateful for your grace, your goodness, and the works of Jesus Christ on the cross. So Lord, truly we can sing that song again, Lord. Amazing grace.
How beautiful, Lord. How beautiful is your work. So we can sing that now, Lord, from our hearts, now understanding the message from the book of Romans. So truly, the amazing grace is truly amazing. Let's sing that song again, Andrew and Lynn.